Bumuntong hininga si Talia matapos niyang ayusin ang mga gamit sa silid kung saan siya mananatili habang nandoon sa mansyon ng mga Vergara. Nasa business meeting kasi ang ina ni Jeremy at nakiusap itong doon muna siya habang hindi ito umuwi. Gusto niyang tumanggi dahil hindi siya sanay na malayo kay Karim, pero wala na rin siyang nagawa dahil alam din niyang kailangan siya ni Jeremy. Ngumuso siya at sumimangot. Kanina pa siyang nagtataka sa kakaibang kilos ni Jeremy sa kanya. Hindi kasi niya narinig na sinigawan siya nito sa buong araw at hinayaan nitong tulungan niya ito sa tuwing may kailangan ang binata. Hindi kaya nadapa si Kuya Jeremy at bumagsak ang ulo kaya bumait siya? Nagtataka niyang tanong. He was strange today. Kapag kuway bumuga na lang siya ng hangin dahil wala naman siyang makuhang sagot mula sa sarili. Okay na rin siguro yun kaysa lagi silang magkaaway. Pero imbis na makampante siya, mas kinakabahan siya. This would be the most exciting part and you should prepare yourself, Talia. Natigilan siya nang maalalang sinabi ni Jeremy sa kanya kanina habang papunta sila sa hardin. Bakit kailangan niyang ihanda ang kanyang sarili? Talia, binalot siya ng kaba. Paano kung kilala na siya nito? Paano nito nalaman ang totoong pangalan niya? Pero kung kilala na siya nito, bakit di lang mas naging mabait ito? Ano kayang iniisip ng binata? Kailangan ba niyang paghandaan yon? What I'm gonna do now? Paano kung kilala na niya ako? Nababahala niya sabi. Hindi kaya may amnesia si Kuya Jeremy? Umiling siya. No, sigurado kung wala siyang amnesia. Nasapo niya ang kanyang noo. Naalala niya nangyari sa kanila sa bathroom at ang mga sinabi nito sa kanya doon. Natigilan siya dahil na-realize niya ang lahat. Kilala siya ng binata. Lumitaw ang takot sa puso niya sa pwedeng mangyari. Hindi niya mabasang nasa isip ni Jeremy. Pero alam niya ang gusto nitong mangyari. Handa ba siya sa gagawin nito? Sa galit nito sa kanya. Kailangan niya lakasan ang kanyang loob dahil wala siyang kayang gawin para bumawi sa binata kung hindi tanggapin lahat ng galit at gagawin nito sa kanya. Mumuntong hininga muli siya. Bahagya siyang tumingala dahil pakaramdam niya'y may nagbabadya na namang luha sa mga mata niya. Tumayo siya sa pagkakaupo at nagpa siyang lumabas ng silid. You look stressed. Are you okay? Napapitlag si Talia nang marinig ang boses ni Simon nang makarating siya sa kusina at uminom ng tubig. Alanganin siyang ngumiti. I'm fine, sir. Pumamulsay at humakbang palapit sa kanya. Simon is fine, Leah. Hindi mo naman kailangan maging formal sa akin. I can be your friend here dahil alam kong hindi biro mag-alaga na isang katulad ni Jeremy. Nakangiti nitong sabi. Dumiretso ito sa refrigerator at kumuha doon ng tubig. You can tell me your rants about him. Makikinig ako. Tinungga nitong basong may tubig. Hindi rin may kakailang gwapo nitong itsura. Nakadagdag pa sa dating nito ang malaki nitong Adam's apple na tumaas baba dahil sa paglunok nito. Umiwas siya rito ng tingin at alangang ngumiti. Okay lang po ako. Hindi lang naman si Sir Jeremy ang unang naging alaga ko na masungit at laging galit eh. Sanay na ako, paliwanag niya't bahagyang natawa. Napakamot sa noo si Simon at ngumiti. Drop the po, Leah. Bukang hindi naman nagkakala yung edad natin. Nito. Ngumiti siya. Sige, Simon, kailangan ko na ring bumalik sa itaas. Paalam niya. Tumango ito't kumibit balikat. Sige, but if you need anything, don't hesitate to approach me, okay? I'm willing to help. Presinta pa nito. Salamat, Simon. Bahagya siyang yumuko saka tumalikod at nakalakad na palabas ng kusina. Nakahinga siya ng maluwag. Hindi siya comfortable sa binata at sa pagiging masyadong mabait nito sa kanya. Umakyat na ulit siya sa taas at dumiretso sa silid ni Jeremy. Kasalukuyan itong nagpa-practice sa ginagawa nitong pagkabisa sa paligid at kung paano ito makakalakad na hindi nagkakamali at natutumba. Kapag kuway huminto ito, Where have you been, Leah? Napakunot ang noon niya na magsalita ito. Paano nito na lamang nandoon na siya? Hindi nga siya umimik, bahagya siyang yumuko. Bumaba lang ako sa kusina para uminom ng tubig. May kailangan po ba kayo? Prepare my clothes, pati na rin ang bathtub. Utos nito, kumulot ang noon niya. Sige po, sir. Aniya. Naglakad siya papasok sa banyo at nilagyan ng tubig ang bathtub at pampabula doon. Sumimangot siya.
Hindi ko alam pero kahit hindi naman siya galit, mukhang galit pa rin ang boses niya. Reklamo nito. Hot water king ilagay ko rito sa bata para kahit papaano lumambot naman siya. Natatawa niya sabi. Matapos niyang ihanda ang bathtub, lumabas na rin siya ng bathroom at inihanda naman ang bihisan nito. Dinala na rin niya yon sa loob ng banyo. Sir, nakahanda na po yung bathroom at ang damit ninyo. Anunsyo niya. Huminto to sa ginagawang paglalakad-lakad. Good, anito. Dahan-dahan itong humakbang papalapit sa kanya. Alalayan mo ko papasok ng banyo. Maotoridad nitong utos. Napakurap siya at napalunok. Bigla siyang kinabahan dahil baka maulit na naman ang nangyari sa bathroom noong nakaraan. Natatakot siya sa pwedeng gawin ni Jeremy sa kanya dahil sa galit nito. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay nito at iginiya papasok sa banyo. Halos hindi siya humihinga habang papasok doon. Naalala niyang pangbabastos at pang-iinsulto sa kanya ni Jeremy. Iiwan ko na po kayo, Sir Jeremy. Mahina niyang sabi nang maihatid niya ito doon na bakas doon ng kaba. Tumalikod na siya pero natigilan siya na magsalita ito. Hindi mo ba ako panonooring maligo? I thought you wanted to watch me while I'm taking a bath, didn't you? Pilyo nitong sambit. Napapikit siya ng mariin. Ito na nga bang kinatatakot niya? No sir, hindi ko po kayo gustong panoorin habang naliligo. Pagtanggi niya, ngumisi si Jeremy. I'm allowing you to do so, Leah. Napalunok siya. Dahan-dahan siyang umarap sa binata at aganding umiwas nang makita niya itong wala ng saplot habang nakatalikod. Nakita niyang kahubaran nito. Sige po sir, aalis na po ako. Hindi na niya hinintay na magsalita si Jeremy. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bathroom habang dama niya ang mabilis na tibok ng puso niya. Bakit gano'n na lang ang epekto ng binata sa kanya? Ang malapad nitong likod, ang katawan nito na noon ay pangarap niyang makuha. Bakit may epekto pa rin yun sa kanya? Napasandal siya sa pinto nang makalabas siya sa silid na yon. Nasa po niyang kanyang dibdib habang habol ang paghinga. Nababaliw na talaga si Jeremy. Tila gusto nitong ipaalala sa kanya kung anong gusto niya noon. Nagpasya na lang siyang bumaba para mawala ang kakaibang nararamdaman niya. Dumiretso siya sa kusina at nakita niyang abala si Mary at Joe sa pagluluto. May tutulong po ba ako? Tanong niya habang nakangiti. Ngumiti ang mga ito nang makita siya. Hindi na Leah, patapos na rin kami't inihahanda na lang namin ng pagkain, ani Mary. Tutulungan ko na lang po kayo maghanda ng pagkain habang naliligo pa si Sir Jeremy, aniya. Hindi naman na siya tinanggihan ng mga to. Nagsimula silang ihanda ang pagkain sa dining area. Si Jeremy at Simon lang naman ang nandoon, kaya ilan lang na pagkain ang niluto ng mga katulong. Mukhang masarap ang pagkain tonight ah. Napalingon siya sa nagsalita at nakita niya si Simon. Nakapamulsa ito habang nakangiti at nakatingin sa pagkain. Good evening sir, bati ng mga katulong. Where's Jeremy? Hindi pa ba siya sasabay? Tanong nito. Ikaw Leah, sumabay ka na rin sa amin. Ngumiti siya. Hindi na Simon, mamaya na lang ako. Sige, puntahan ko na muna si Sir Jeremy. Paalam niya. Iniwan niya ang mga ito at bumalik sa taas para puntahan si Jeremy. Why didn't you tell me where my clothes are? Bungad nito sa kanya. Hindi agad siya nakaimik na makitang nakatapis ito ng tuwalya habang hawak nito ang stick. Basa pa ang buhok nito at bumabagsak ang tubig sa katawan nito. Napalunok siya dahil sa paningin niya ay mas tila gumapo ito sa ganong itsura. I'm sorry Sir Jeremy, kukunin ko na lang po, aniya. Umiwas siya rito ng tingin at naglakad papasok ng bathroom. Napabuntong hininga siya. Bakit ba nakalimutan mo sabihin kung nasaan ang damit Leah? Paninisin niya sa sarili. Lumabas din kaagad siya ng bathroom. Nadatnan niya si Jeremy na nakaupo sa gilid ng kama nito. Eto na po sir. Come here. Putol nito sa sasabihin niya. Napalunok ulit siya sa kadahan-dahan lumapit sa binata. Inilapag niya ang susuotin nito sa kama. Dito ko na lang po ilalaga. Naputol na sasabihin niya nang hawakan itong braso niya. Nakatitig ito sa kanya at kahit alam niyang hindi siya nito nakikita, nahihiya at naiilang siya. Yumuko siya at sinubukang bawiin ng braso pero hindi yun hinayaan ng binata. Hindi ba't sabi ko gusto ko na nandito ka lang sa tabi ko?
Malamig nitong sabi. I'm sorry. Shit! Galit nitong Anya. Kapag sinabi ko, kailangan mong gawin, Leah. You are not just my caregiver but you're mine. Gusto ko lahat ng sasabihin ko. Gagawin mo. Madiing anito, kumunot ang noo niya. Paano naging pag-aari siya ng binata? Marahas niyang binawi ang kamay niya. I'm sorry sir, pero nagkakamali po ata kayo dahil ang trabaho ko lang ay ang alagaan kayo. Pero hindi niyo po ako pag-aari para sundin ko lahat ng gusto mo. Lalo't hindi nasakop ng trabaho ko. Katwiran niya. Ngumisi si Jeremy. Tumayo ito at humakbang palapit sa kanya. Hindi ako nagkakamali, Leah. Dahil mula ngayon, you are mine. Ako lang may karapatan sa'yo. Marahas nitong hinawakan ang braso niya. Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Ang angkinin kita? Ang maging akin ka? Natigilan siya. Bumalik lahat ng nararamdaman niyang pangmamaliit nito. Ang puot at galit nito at ang mababang pagtingin nito sa kanya bilang babae. Namuo ang luha sa mga mata niya. Hanggang kailan niya dapat maramdaman ang karma ng pagkakamali niya? Wala po akong gusto. Mas nagulat at natigilan siya nang hawakan itong batok niya at mariin siyang hinalikan. Dama niya ang galit sa malambot nitong mga labi. Sunod-sunod na pumatak ang luha sa mga mata niya. Natauhan lang siya na maramdaman niyang maras na labi nito at ang dila nitong pilit pinapasok sa bibig niya. Kumuha siya ng lakas at maras na tinulak si Jeremy. Daan para mapatras ito. Marahas niyang pinahid ang mga labi niya. Nagkakamali ako, pero wala kang karapatang bastusin ako. Ang pagkababae ko. Puno ng frustration na sabi niya. Ang sama-sama ng loob niya. Pinamumukha lang nito kung anong klaseng babae siya sa mga mata nito. Isang mababa't hindi dapat irespeto. Alam kong pagkakamaling nagawa ko. Ang lahat ng kasalanan ko pero hindi nagbigay ng karapatan sa iyo para gawin to sa akin. Marahas siyang tumalikod at naglakad palayo sa binata. Simula pa lang ito ng laro, Talia, at sisiguraduhin kong mananalo ako. I miss you, anak. Nakangiting sabi ni Talia habang kausap niya sa cellphone sa pamamagitan ng video call ang anak niya si Karim habang nasa terrace siya ng mansyon. Wala pang isang araw na nalalayo ito pero labis na niyang namimiss ang bata. Hindi kasi siya sanay na malayo ito sa kanya. Mama, kailan po kayo uuwi? Sabi po ni Tito Alex, hindi pa raw po kayo uuwi bukas. Malungkot na sabi ni Karim. Ngumiti siya na may bahid ng lungkot. I'm sorry anak, pero hindi pa makakauwi si mama bukas. Dahil sa trabaho pero hayaan mo, kapag nakauwi ako, babawi ako. Okay ba yon? Kakain tayo sa labas with Alex? Aniya para kahit papaano'y i-comfort ang anak. Ngumiti si Karim. Talaga po mama? Tatandaan ko pong sinabi niyo. Masayang sabi nito. Hindi niya maiwasang hindi malungkot. Yumuko siya at umiwas sa kamera para hindi nito makitang lungkot sa mga mata niya. Hanggang kailan sila magiging masaya? Paano kung malaman ni Jeremy ang tungkol sa anak nila at dahil sa galit nito'y kunin nito si Karim sa kanya? Hindi siya papayag. Lalaban siya ng patayan para sa kanyang anak. Mama, okay lang po ba kayo? Napakurap siya. Muli siyang humarap sa camera at pilit nang ngumiti para ipakitang ayos lang siya. Sige na anak, kailangan na ring magpahinga ni mama. Good night, mahal na mahal kita. Puno ng pananabik niyang sambit, ngumiti si Karim. Good night mama, I love you. Kinalikan pa nito ang camera para ipahatid yon sa kanya. Naramdaman na lang niya ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang binaba ang cellphone nang matapos ang tawag. Natatakot siya sa pwedeng mangyari kapag nalaman ni Jeremy ang tungkol kay Karim. Alam niya kung gaano katindi ang galit nito sa kanya at handa itong gawin para iparanas yun sa kanya. Paano kung kunin ng binata ang kanyang anak pero sa paghihiganti nito? Hindi niya kayang mawala si Karim. Mahal na mahal niya ang kanyang anak. Tanggap niyang galit ni Jeremy pero ibang usapan na kapag dating sa anak niya. Hey, you okay? Here. Mabilis niyang pinahid ang kanyang luha at hinarap ang nagsalita. Tumambad sa kanya si Simon na nakalahad ang kamay at hawak ang isang panyo. Umiwas siya rito ng tingin. Okay lang ako. Kanina ka pa ba dyan? Aniya. Hindi niya kinuha ang panyo nito. Kumibit balikat si Simon at binawing nakalahad na kamay.
I was about to stay here for a while. Habang hindi pa ako inaantok at nakita kita rito while you were talking to a baby boy. Base sa narinig ko, he's your son? Pagtatapat nito. Napakurap siya at napalunok. Kinabahan siya dahil baka mabanggit dito ang tungkol sa anak niya sa harap ni Jeremy. Humarap siya sa binata. Pwede bang humingi ng pabor? Tanong niya. Kumunot ang noon nito pero ngumiti din. Sure, pakali nito. Pwede bang wag mo na lang sabihin kay Jeremy ang tungkol sa narinig mo? Mas kumunot ang noon nito. But why? Sa tingin ko naman alam na niya yon dahil caregiver ka niya and for sure he do the background check. Natigilan siya. Hindi niya naisip ang bagay na yon. Paano nga kung nag-background check na si Jeremy at alam na nitong tungkol kay Karim? Mas kinabahan siya. Kalimutan mo na lang sinabi ko, Simon. And besides, wala rin namang pakialam si Jeremy sa buhay ko. Aniya na may bahay doon na lungkot. Bumaling si Simon sa labas ng bahay. Kita mula sa langit ang maraming bituin na nagbibigay ng tanglaw. Katulad ng sinabi ko sa'yo, pwede mo akong paglabasan ng mga rant mo tungkol kay Jeremy. Naiintindihan kita. But please do understand Jeremy too. He's been struggling with the situation for 7 years and it's hard for him to accept it. Anito. Kumunot ang noon niya. Kamusta ba si Sir Jeremy matapos na aksidenteng nangyari sa kanya? Curious niyang tanong. Saglit itong nag-isip. Matapos ng aksidenteng yun, nakoma si Jeremy sa loob ng 1 buwan habang nasa ospital si Tito Fernan, ang ama niya. Nang magising siya, nakakakita pa siya noon but suddenly, lumabong paningin niya hanggang sa mawala yun due to the damage on his eyes because of the accident. At doon nagsimulang pagbabago sa kanya. Palagi siyang galit, mainit ang ulo at nawalan siya ng paki sa mga tao sa paligid niya. Pagkukwento nito. May nababanggit ba siyang pangalan o tao sa tuwing nagagalit siya? Usisa pa niya. Kumunot ang noon ni Simon. What do you mean? Leah, are you there? Agad siyang napalingon sa pinanggalingan ng boses at nakita niya si Jeremy na nakatayo, hindi kalayuan sa likod nila. Nabahala siya dahil sa ginawa nitong paglabas sa silid nito ng mag-isa. Sir, anong ginagawa niyo dito? Delikado. Bakit kausap mo si Simon? Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Ayaw kong lumalapit ka sa kanya. Galit nitong sabi. Natigilan siya at napayuko. Come on, Jeremy. Don't act like she's yours because we both know that she's just your caregiver. At wala kang karapatang pagbawalan siya sa gusto niyang gawin. Sagot ni Simon. Ngumisi si Jeremy. What if I tell you that she's not just my caregiver? Nagahamon itong sabi. Natawa si Simon. Napakamot pa ito sa noo. You're weird, Jeremy. Why are you acting like a possessive boyfriend, ha? Are you in love with her? Kumunot ang noon ni Jeremy pero sarcastic ko rin itong napangiti. It's none of your business, Simon. Whether I love her or not, you're nothing to do with it. Inis na balik ni Jeremy. Natigilan siya sa narinig mula kay Jeremy. Alam niyang sinasabi lang nito yon para asarin o ilayo siya kay Simon. Pero bakit may kakaiba siyang nararamdaman na hindi niya dapat maramdaman? Really? I don't believe you, Jeremy. Baka ang ginagawa mo lang to dahil ayaw mo maging malapit si Leah sa akin. Dahil ano? Your ego? Dahil iniisip mong karibal mo ko at kaaway. Balik nito. Sarkastikong natawa sa Jeremy. Bakit hindi ba? Lahat naman ng sakin gusto mong angkinin, di ba? The life you are enjoying now is the life that is meant for me, Simon. At gagawin ko lahat para bawiin yan sa'yo. Madini itong sabi na bakas doon ng labis na hinanakit at galit. Let's go, Leah. Ayan ito sa kanya. Binalingan niya si Simon na tinignan ito na humihingi ng depensa. Hindi niya ito kilala pero base sa nakikita niya, mukhang mabuting tao naman ang binata. Inalalayan niya si Jeremy at giniya ito sa hallway ng 2nd floor. Tahimik lang sila habang naglalakad patungo sa silid nito. Ayaw ko nakikipag-usap ka sa lalaking yun, Leah. Masungit itong basag sa katahimikan. Pero sir, wala namang masama kung makikipagkaibigan ako sa kanya. Kapatid mo pa rin si Simon at wala ko nakikitang mali sa pakipag-usap ko sa kanya. Paliwanag niya. Huminto si Jeremy sa paglalakad at hinarap siya. Kapatid, you don't know him, Leah. Hindi mo kilala si Simon at ang kaya niyang gawin.
Galit nitong sabi. Simula nang mawala si Dad, kinuha niyang lahat ng para sa akin. Sinamantala niyang pagkabulag ko to get what he wants. Dagdag pa nito na daman niya ang labis nitong hinanakit. Natigilan siya. Namatay ang ama ni Jeremy. Naalala niya ang sinabi ni Simon kanina tungkol sa ama nito na nasa ospital ng maaksidente si Jeremy. Namatay ang daddy mo, Sir Jeremy? Hindi makapaniwalang tanong niya. Si Jeremy naman ang natigilan, umiwas ito ng tingin sa kanya. Uulitin ko, Leah, stay away from him. Kung ayaw mo magkagulo kami. Tumalikod na ito at naglakad na patungo sa silid nito. Naiwan siyang tulala at iniisip ang mga narinig. Ang bigat ng nararamdaman niya. Ang konsensya ay mas bumigat pa yon dahil kung namatay ang ama ni Jeremy habang nasa ospital ito. Maaring hindi nito nasilayan ang ama nito hanggang sa mawala ito at kasalanan niya yon. Kamusta, Hunter? Anong balita sa pinapagawa ko sa'yo? Good morning, sir. Bati niya kay Jeremy nang makapasok siya sa silid nito. Mabilis nitong binaba ang cellphone na hawak nito habang nakaupo ito sa sofa. What are you doing here? Sinabi ko bang pumasok ka rito? Hindi porket hinahayaan kitang tulungan ako. Gagawin mo na lahat ng gusto ko. Masungit nitong sabi. Natigilan siya dahil sa biglaang pagsusungit nito. Kumunot ang noo niya. I am sorry, sir. Paghingi niya ng paumanhin. Just leave. Madin nitong sabi. Hindi kita kailangan dito. Bumuntong hininga siya at tumirap. Gusto niyang batukan ng isa sa Jeremy. Baka maging mabait ito. Akala pa naman niya ay magiging tuloy-tuloy ng pagiging kalmado nito sa kanya. Pinaglihi siguro ito sa sama ng loob. Mahinang bulong niya. May sinasabi ka? Wala po, sir. Sabi ko po aalis na ako. Alangan niyang sabi. Gumiwi siya at mabilis na naglakad palabas ng silid nito. Napakasungit. Hindi pa rin talaga nagbago. Umiling siya. Nang akmang lalakad na siya nang makita naman niya si Cora na palapit sa kanya. Leah, may naghahanap sa'yo sa baba. Nito, nagtaka siya. May naghahanap sa kanya? Sino naman? Sino daw po? Boyfriend mo raw siya at may kasamang bata na hinahanap ka? Nito. Nagulat siya sa narinig. Po! Eksahiderang aniya. Anong ginagawa ni Alex at Karim doon? Hindi niya pwedeng makita ni Alex si Jeremy. Pinapasok ko na sila dahil kilala ka naman nila eh. Sige, mauna na ako sa'yo. Natulala na lang siya at binalot ng kaba. Nang makahuma siya, nagmadali siyang naglakad pababa ng second floor. No, hindi sila pwedeng makita. Ano kaya mangyayari ngayon nasa mansyon ng pamilya Rosales si Alex kasama si Karim? Malaman na kaya ni Alex ang tinatago ni Talia sa kanya? Ano ang gagawin ng binata kapag nalamang si Jeremy ang taong inaalagaan ni Talia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.